Ako po si Marlene, isa sa mga pastor po ng Pinnacle Village at tayo po'y nagpapatuloy sa ating serye patungkol ho sa buhay ni David. Nung nakaraang linggo po atin pong tinapos o binalikan po ang kwento kung saan siya po ay nakipagtunggali kay Goliath at pinakita din ho kung paano ho niya napagtagumpayan ang labang ito dahil sa tulong po ng Diyos. Ngayon naman po ay sisilipin natin at ilan naman ho sa atin, babalikan po natin ang kwento na maaaring masasabi nating isa sa pinakakakaiba at pinakamagulong relasyon na naitala sa buong Biblia. At yan po ay ang kwento ni David at ni Haring Saul. Balikan muna ho natin kung sino po ba si Saul. Wag ho tayong magkamali, hindi po ito si Pablo at ang luma niyang pangalan na Saul. Ngunit atin din hong maaalala na ang kanyang pangalang Saul noon ay nagmula sa pangalang Haring Saul. So magkaiba ho silang tao, hindi ho siya si Pablo, siya po ay ang hari po ng Israel. At alamin ho natin ang koneksyon niya ho kay David. Si Haring Saul ho ang kauna-unahang hari ng Israel at tinatag niya ang monarkiya at pagkakaisa ng mga lipi sa ilalim ng isang pamumuno. Matapos ho ni Haring Saul ay sinundan ho siya ni David. Siya po ang sumunod kay Haring Saul at kinilala naman si David na nagpatatag at nagpalawak ng pinag-isang kaharian o yung tinatawag ho nating United Kingdom. Matapos ni David po ay minana po ito ng kanyang anak na si Solomon ang kaharian at sa panahong kung yun ay umabot sa pinakarurok ng kapangyarihan at kayamanan ang kaharian bago ho ito nahati pagkatapos ng paghahari po ni Solomon. Ngayon tingnan po natin naman si David. Ano po bang klase po siya? Bago siya naging hari, paano ho ba niya pinaglingkuran si Saul bilang isang hari? Makikita ho natin maraming beses ho sa Biblia na palaging tinutugtugan ho ng harpa ni David si Haring Saul. At tumulong din ho si David na matapat bilang isang mandirigma sa mga laban po para sa Israel. Siya ay nagwagi ng isa sa pinakamalaking laban po para sa Israel at naging matalik na kaibigan din po siya ng anak ng hari na si Jonathan. At eventually po, pinakasalan niya po si Michal, ang isa sa babaeng anak po ni Haring Saul. Kung iisipin mo na dahil dito po sa lahat ng track record ni David at kung paano ang koneksyon niya kay Haring Saul, maring isipin mo, siguro napakaganda ng tingin ng hari kay David. Pag titingnan ho natin ang buhay po nila at ang kanilahong naging kwento, hindi po ganun ang nangyari. Kaya po ating sisilipin ang isang kwento po sa bahagi ng buhay ni David na maaaring sa kanyang isip ay hindi niya ho maunawaan, ngunit makikita rin ho natin kung paanong kumilos ho ang Diyos sa kanya. Ganun pa man ang kanilang relasyon ni Saul, hindi po ganoon ang naging trato sa kanya ni Haring Saul. Ang kawalang hustisya ang naranasan ho ni David sa kamay ho ni Haring Saul. At hindi lang ho ito sa isang pagkakataon sa buhay po niya, kundi sa napakaraming taon ng kanyang paglilingkod sa hari. Pag tiningnan ho natin, ginawa ho ni Saul na isang personal na misyon niya na pabagsakin at patayin si David. At habang tumatagal, para po ba siyang nilamon ng kanyang sariling takot at pagdududa, kaya nagawa niyang saktan hindi lang ho si David, kundi ang mga tao sa kanyang paligid. At habang lalo pong nagtatagumpay si David sa labanan, sa pamumuno, at nakakakuha siya ng mga respeto ng tao, ay doon din po unti-unting lumalim ang inggit. At sa English nga po, Saul became more paranoid. Tingnan po natin ang pagsisimula ng panahon na nagkaroon ho ng selos si King Saul po kay David. Makikita ho natin yan sa unang Samuel 18:5-9. Basahin po natin sa salita ng Diyos translation po. Napagtagumpayan ni David ang lahat ng ipinapagawa sa kanya ni Saul, kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng buong hukbo. Nagustuhan ito ng mga mamamayan pati na rin ng mga opisyal ni Saul. Nang pauwi na ang mga Israelita matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong si Saul ng mga babae mula sa lahat ng bayan ng Israel at sumasayaw sila at umaawit ng tamborin at alpa. Ganito ang kanilang awit, libo-libo ang napatay ni Saul. Kay David naman ay tig sa 10,000.
Nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila at naisip niyang sinasabi nilang tigsa 10,000 ang napatay ni David pero ang akin ay libo-libo lang. Kulang na lang ang siya ang kanilang kilalaning hari. Mula noon, binantayan na niyang mabuti si David dahil nagseselos siya dito. Napansin po ni Haring Saul ang tagumpay ni David at dahil po dito, nabuo po ang inggit at selos sa puso niya kay David. Kung walang ginagawang masama si David sa kanya, maaaring ang tanong po natin, saan nagmumula ang inggit at selos ni Haring Saul? Pwede ho nating makita ng isa sa pinakamatibay na naitala sa Biblia ay hindi tungkol sa kung anuman po ang nagawa ni David sa kanya, kundi ang kanya hong nararamdaman na selos at inggit ay bunga po ng kanyang relasyon sa Diyos. King Saul's injustice was rooted in his disobedience to God. Kung naaalala niyo po sa unang Samuel 16-14, ito po ang sinabi ng Biblia. At dahil dito ay nilisan siya ng Espiritu ng Diyos. Friends, one reminder for us is this: turning away from God means actually turning towards something else. For Saul, he turned towards himself. He became self-centered, prideful, and arrogant. Dahil po sa pagtalikod ni Saulo o ni Haring Saul sa Diyos, ay naging makasarili po ang kanyang puso. Sa paglipas ng maraming taon ay lalong lumala po ang paranoia, ang inggit, ang hinala ni Saul kay David hanggang sa umabot po sa napakadaming beses, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3, 10 beses po niyang sinubukang ipapatay o patayin mismo si David. At isang beses ho, for about 10 years, David was fleeing for his life. He was fleeing for his life. He was running away as a refugee and a fugitive at 10 taon po siyang nasa bingit ng kamatayan. Pero alam niyo ho, sa gitna ng lahat ng ito, makikita ho natin kung bakit si David po ay tinawag po na man after God's own heart. In those 10 years of fleeing away for his life, in the midst of being chased by King Saul, ang hindi ho nakalimutan ni David at malinaw sa kanyang puso sa lahat ng pagkakataon ay kasama po niya ang Diyos. Alam niyo po, madalas nating marinig po ito, di ba? Ang katagang, "That's not fair" sa Tagalog. Huy! Hindi patas yan, ah! Madalas ho nating naririnig yan, lalo ho sa ating mga magulang, di ba po, kung marami ho kayong anak, kadalasan ito pong nagiging gampanin natin sa loob po ng bahay. Tayo po ang papagitna sa mga bata. Kapag bata pa sila, tayong papagitna kung sino dapat ang next sa paggamit ng laruan. Dapat patas din ang hatian sa pagkain. Dapat patas din ang hatian sa gawaing bahay. Kung hindi kaya ng budget, lagi hong may ganong tanong, sino ba muna ang dapat maunang matapos sa pag-aaral? Bilang mga magulang, susubukan po natin ang lahat para ibalanse po sa ating mga anak at siguraduhin hindi ho sila maaapi o matatrato ho sila ng tama, hindi lang sa loob ng tahanan, kundi ho sa labas ng bahay. Pero dapat din po natin silang turuan ng isang mahalagang aral sa buhay, na minsan po hindi talaga patas ang buhay. O kaya naman po kayo bilang isang magulang, nararanasan din po natin ito, hindi lang sa ating mga anak. Tama po ba? Na minsan nararamdaman natin, lalo kung malalaki na ho ang ating mga anak, na parang hindi patas, Pastor Marlene, kasi ginawa ko lahat para sa kanila. Pero nung nagsilakihan na sila, parang hindi na nila ako naaalala. At ito po'y paalala ho sa atin na sa isang daigdig ho na hindi perpekto at sa isang daigdig po na tayo'y araw-araw pong humaharap po sa temptasyon po ng kasalanan, makikita ho natin na hindi po tayo dapat magulat sa hindi talaga patas na buhay. Habang tumatanda ho tayo, we face that reality that we live in a broken world filled with broken people and we have to face the King Sauls of our lives.
Nagtataka tayo na parang walang katarungan sa ating sa ating paligid pag tayo nasa bahay dahil pwedeng iba ho sa atin, yan ang nararanasan natin. Mas paborito po ang ating kapatid, mas napapabayaan po tayo, hindi tayo napakikinggan, o kaya naman sa trabaho, hindi pantay ang trato ng ating mga boss, may pagmamaliit o may diskriminasyon, hindi patas na sweldo, pati ang promotion na matagal mo nang pinagpaguran ay hindi na ibigay sa'yo. Minsan ang iba ho sa atin na layoff o natanggal pa. Kahit sa pagkakaibigan, nararanasan po natin ito. Ibinibigay natin ang lahat pero parang one-sided effort. Nabibigo ang ating tiwala, kulang sa suporta, nagkakainggitan o nagkakaselusan. Even church is not exempted from this, for we are a group of people who are imperfect and are in need of grace. Kaya napakahalagang paalala po nito para sa atin. Minsan ay napagpapalit po natin ang pagiging patas at pagkakaroon ng hustisya. We at times confuse fairness with injustice. Friends, if there is that difference between these two is that fairness means everyone gets exactly the same thing. But justice is about doing what is right. May mga pagkakataon na sa harap ho ng hustisya ay parang hindi pareho. At ngayon pong araw na ito, atin hong titingnan po ito dahil ang nangyari ho kay David ay hindi lang ho dahil hindi patas ang laban, kundi siya po ay nanatiling nakaangkla po sa hustisya ng Diyos. He sought for the things that are right before God. The truth is, friends, life isn't really fair, but it doesn't mean that justice cannot be served eventually. So sa atin hong pagsisimula, 4 na bagay po ang napag-usapan ho ng ating mga pastor upang maituro ho sa atin at matulungan ho tayo na kapag tayo dumadaan ho sa isa hong panahon na parang walang katarungan ang ating hong kondisyon, ang ating circumstance, paano ho tayo tutugon po dito? What can David's relationship with Saul teach us about how to deal with injustice? And we'll be using the word just, J-U-S-T. Ang una po is letter J. Justice matters to God. Mahalaga po sa Diyos ang katarungan. Kapag may pang-aapi o kawalang katarungan, ang tanong po natin kadalasan ay, nagmamalasakit ba talaga ang Diyos? Does God really care when there is injustice happening around? Friends, if there's one truth that we would like to begin with is this: injustice in our broken world does not go unnoticed by God. Tingnan niyo ang Lucas 8:17, paalala ho sa atin ng Biblia, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Sa atin ho dito sa Pilipinas, isa sa maaalala ho natin, although we cannot say that justice has already been served, depending on which context we're coming from. Pero nakita ho natin na napakarami hong paglilitis at lumabas na kwento patungkol ho sa korupsyon na hindi ho natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas sa marami pong taon. Sa daigdig naman ho, makikita ho natin kahit ang mga simbahan, hindi lang ho dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng daigdig, lumathala po ang mga kwento ho ng skandalo at mga bagay na kailangan hong ayusin kahit sa loob ho ng iglesia. Kung nanonood ka naman ng Netflix, isa rin ho yan, di ba? Kung naalala niyo ho, si PDD, lumalabas na yung kwento niya sa lahat ng mga abuso na kanya hong ginawa. Makikita ho natin ang lahat ng ito at hindi lang ho dahil aksidente ang mga ito, pero makikita ho natin na sa pagkilos ng Diyos ay pinahahalagahan po niya ang katarungan. Hindi dahil ito'y nararapat, kundi dahil katarungan po ay kalikasan ng Diyos. Justice is God's very nature. If you remember, He is holy. Siya po ay banal. God pursues what is holy and righteous. And we too, as followers of God, tayo po na tagasunod ho ni Kristo, dapat din ho natin ipaglaban at ipagpatuloy ang hustisya at ilaban ho ang mga naaapi. Kawikaan 31, paalala ho ng Biblia, ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan, ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran, at igawad ang katarungan sa api
at mahirap. Kaya pag nakikita ho natin ang kawalang hustisya po sa ating paligid, hindi naman ho ibig sabihin na baliwalain po natin ito. Kailangan ho natin i-acknowledge po ang mga pagkakamali na nakikita ho natin. Pero pag sinuri po natin ang hustisya ng Diyos, hindi lang ho ito ibig sabihin ilaban mo na manggigil ka, gawin mo lahat, di ba? Yung parang magpigilan na sarili mo, makibaka ka. Hindi ho. When we look at the justice of God, yes, God is holy. He really stands out to what is true. But our God is also full of grace. We must also remember that in God's justice comes His grace. He is full of truth, but also full of grace. Ipagtatanggol po niya ang mga naaapi, ngunit aanyayahan niya ring maayos ang mga nang-aapi. Ang ganda po ng paalala ni Timothy Keller, biblical justice is not first of all a set of bullet points or set of rules and guidelines. It is rooted in the very character of God. It is the outworking of that character which is never less than just. In the Bible, God's justice is both retributive and reparative. It not only punishes evil doings, but it restores those who are victims of injustice. His justice is simultaneously the manifestation of His grace. Ibig sabihin po, katarungang nagbibigay parusa. May ginawa kang mali, may kaukulang parusa yon. Pero katarungang nag-aayos din at nagbabalik ng tama. May nagawan ng mali at dapat itama at ayusin. Hindi ho hustisya ang maibigay lang ho ang parusa sa isang tao. Pero ang hustisya po ng Diyos ay ang makita ho ang grasya ng Diyos na nag-aayos at nagtatama, hindi lang ho sa isang bahagi po ng kwento, kundi sa kabuuang kwento ng dalawang tao ho na maaaring naapektuhan po ng sitwasyon. In Micah 6:8, ang sinabi ho ng Biblia, pinaalala ho sa atin, itinuro niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbaba ka sa iyong Diyos. Friends, ang isang bagay na makakatulong din po sa atin upang hindi maging one-sided justice ang atin hong tayo ho sa buhay. Kung magkaroon din ho ng pag-aayos where we were able to apply both of these things as we look at justice is first and foremost, we have to learn to also examine ourselves. Because at times, di ba po, tayo po mismo ang guilty. Pagdating sa mga bagay na atin hong hinuhusga sa iba, mabilis nating sabing hindi patas o walang hustisya ang ginagawa nila sa atin, ngunit napakahirap po nating mapansin na pwedeng tayo po mismo. It doesn't have to be a very big injustice. But even in the little things that we are also able to apply that to other people. Sa atin hong mga katrabaho, sa ating mga kapatid, o sa atin hong mga kaibigan. We too can be guilty of the very thing we tend to accuse others. Hindi man po ito makakaapekto sa buong mundo, pero sigurado na kapag ito po ay nagagawa ho natin sa maliliit na paraan, ay naapektuhan din po nito ang ating maliit na mundo, ang ating mga relasyon, ang ating tahanan, at ang mga tao po na inaabot po natin. Ngayon po, baguhin natin ang tanong. Gawin ho nating mas personal. May malasakit ba talaga ang Diyos sa tuwing ako ay naaapi at hindi nakakatanggap ng katarungan? Kung may isang kwento sa Biblia na maaalala ho ninyo na lumabas ang pangalang Elroy, ay ang kwento po ni Hagar nang siya po'y kick out ni Sarah sa kanyang bahay nang malaman ho niya na siya ho ay nabuntis na kay Ishmael. At nung panahon po siya po'y kinatagpo ng Diyos at sinabi ho ng Diyos siya ho, si Elroy, na ang ibig sabihin po, He's the God who sees me, ang Diyos na nakakakita sa akin. Ang Diyos po natin, He's all-powerful, He's all-knowing. He sees all things in a macro level, but God is also a personal God. Nakikita po niya ang bawat isa
sa atin. That's why we cannot put God's formula in a box. Whenever He deals with people, sa kanyang pakikipag-ugnay ho sa bawat isa, hindi ho natin masabing pare-pareho. Iisa ho ang layunin ng Diyos. Ayusin tayo, tayo po ay maibalik sa kalooban po niya, pero iba-iba ho at personal ang pamamaraan ho ng Diyos sa tao. At the time that Saul was intensely persecuting and pursuing David, David one time wrote in one of his Psalms, in Psalm 35, "O Lord, you have seen this. Do not be silent. Do not be far from me." Panginoon, alam niyo ang lahat ng ito, kaya huwag kayong mananahimik at huwag kayong lumayo sa akin. Grabe ho yung confidence ni David sa paglapit niya sa Diyos. Yung pagtitiwala ho niya na kahit siya'y isang tao lamang at nag-iisa, ay nakikita ho ng Diyos ang lahat ng kanyang pinagdadaanan. At pag sinabi ho nating nakikita ng Diyos ang nangyayari, hindi lang ho niya ito pinagmamasdan. Sinisiyasat niya po ito, binabantayan niya po ito, at wala ni kahit isa mang sitwasyon ang lalagpas sa paningin po niya. Ang lahat ng pangyayari po ay alam po niya. If you remember in Proverbs 15:3, the Bible says, "The eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good." Job said this in chapter 34, verses 21 to 22, "For God watches how people live. He sees everything they do. No darkness is thick enough to hide the wicked from His eyes." Ang Diyos ho ang atin hong lilim. Siya ho ang magtatago sa atin at poproteksyon ho sa atin pag tayo ay may pinagdadaanan. Pero sa Diyos din po ay walang maitatago. God sees everything under the sun. Even in the midst of darkness, He sees darkness. Isa sa mga awit ho sinulat ni David na siyang lumabas po nung hinahabol po siya ng mga Filisteo sa Gath habang tumatakas po siya kay Haring Saul. Yan po yung nasa 1 Samuel 21. Ito po ay ang awit po na makikita ho natin sa awit 56. Sa panahon pong ito, mag-isa lang po si David. Wala siyang kakampi, literal. Wala siyang mauwian, literal po. Wala rin siyang matakbuhan. Kaya kung nafe-feel mo mag-isa ka pero meron ka pa rin natatakbuhan na kaibigan, pamilya, hindi ka pa talaga mag-isa. Pero si David talagang wala ho siyang matakbuhan at nasa bingit ho siya ng kamatayan. Dahil po sa kanyang pag-iisa, kaysa magmaktol po siya at mawalan ng pag-asa, ito po ay naging pagkakataon para lalo niya hong pagpahalagahan ang pag-aalaga ng Diyos sa kanya. Lalo ho siyang nagkaroon ng pagkakataon na hanapin ang kalakasan niya sa Diyos. Nagkaroon ho siya ng panahon na inalala po niya na ang Diyos ay kasama niya sa gitna ng pag-iisa at paghihirap. Kaya po ito po ang naging salmo ho ni David in chapter 56 verses 1 to 3 and verse 8. "O Diyos, maawa kayo sa akin dahil sinasalakay ako ng aking mga kaaway. Palagi nila akong pinapahirapan. Kinukutya nila ako at laging sinasalakay. Kay dami nilang kumakalaban sa akin, o kataas-taasang Diyos. Kapag ako'y natatakot, magtitiwala ako sa inyo. Nalalaman niyo ang aking kalungkutan at napapansin niyo ang aking pag-iyak. Hindi ba't inilista niyo ito sa inyong aklat?" Alam ho ni David, hindi ho niya de-deny sa Diyos ang kanyang takot, ang kanyang nararamdaman. Pero kumapit ho siyang patuloy sa kalakasan at sa pagsama ho sa kanya ng Diyos. Kapag dumarating po ang mga panahon na hindi na natin kayang ipagtanggol ang ating mga sarili, pwede ho ba nating sabihin ito na ang Diyos ang saksi sa lahat ng bagay. Hindi niya nakakalimutan ang lahat ng iyong pinagdadaanan. At sa gitna ng lahat ng ito, nawa po ito po ang ating panghawakan. Nakikita ng Diyos ang mga bagay na hindi kayang sabihin ng iyong bibig. Naaalala ng Diyos ang mga bagay na maaring nakalimutan na ng iba. Kayang ayusin ng Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang panghawakan. Letter J, justice matters to God. Ang ikalawa po, letter U, uphold restraint over retaliation. Magpigil kaysa maghiganti. Alam niyo po si David,
nagkaroon din siya ng mga pagkakataon na pwede na ho niyang labanan si Saul. Pwede na ho siyang maghiganti. Hindi lang po yun isang beses. Nagkaroon ho siya ng 2 pagkakataon para patayin po si Saul. Una sa isang kuweba, ikalawa po sa mismong kampo po ni Saulo. At sa parehong pagkakataon po na ito, there was a time that he got a bit tempted, but eventually, David restrained. Siya po ay tumanggi. Di niya ginawa ang kanyang dapat gawin na gusto niyang gawin o ng mga tao sa paligid niya. Hindi po siya gumanti. Basahin po natin ang unang Samuel 24:3 hanggang 7. Nakarating si Saul sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan kung saan may kuweba roon. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon ay, tama po ang nabasa niyo, dumumi. Doon pala sa kaloo-loobang bahagi ng kuweba, nagtatago si David at ang mga tauhan niya. Sinabi ng mga tauhan ni David, dumating na ang panahon na sinabi ng Panginoon na bibigay niya sa iyo ang iyong kaaway at ikaw na ang bahala kung anong gusto mong gawin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapirasong tela sa laylayan ng damit nito na para hindi ito namalayan. Pero nakonsensya si David dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag sanang ipaintulot ng Panginoon. Nagawan ko ng masama ang aking hari, ang hinirang ng Panginoon na maging hari. At sinabi ni David, sinaway niya ang kanyang mga tauhan at hindi niya sila pinayagang salakayin si Saul. Umalis si Saul at nagpatuloy sa paglalakbay. Pag tinignan niyo po yung nangyari, sa totoo lang po, very animated nga eh. Yung kwento po na ito. Imagine, meron pa po bang mas maselan na posisyon si Saul? Yung panahon po na nandun ho siya sa tabi ng bato at kanyang ginagawa po ang kanyang personal business. Di ba po? Pero alam niyo po yun, it was in the most vulnerable position that Saul could have ever been. Pero, at pumasok ko ang mga tauhan ni David, alam ho natin na ginagatungan na ho nila. Si David, ito na pagkakataon mo, chance mo na to. Sige, minarisol pa po, more marisol si David. Binigay na ng Lord, sa ginamit pa po si Lord, di ba? Binigay na ni Lord sa iyo ang pagkakataong ito. Alam po, minsan po, yan pong nagpapadagdag sa kawalang hustisya. Hindi naman ho yun na nga po, nangyayari na po yung kawalan ng hustisya, pero minsan how we also react to the situation, especially even if we are just people who are outside of the situation, na minsan ang ating mga komento po ay nagdadagdag pa po sa totoong problema. Kaya dapat mag-ingat din po tayo sa ating pagpapayo sa mga taong atin hong nakakasama na nakakaranas din po ng kawalan ng hustisya. Kaya sa lahat po na nangyayari pong ito, he had the opportunity. Pero imbis po na salakayin po ni David si Saulo, pinutol lang po niya ang piraso ng balabal po nito at agad-agad po niya siyang natamaan sa kanyang konsensya. Nakaisang move pa lang siya, wala pa po siyang strike. Pero makikita ho niya talaga, sabi nga ho sa Hebreo, dun ho sa salitang ginamit patungkol kay David, nung naramdaman niya po yung konsensya, the heart of David struck him. That's why you will really see that David is a man after God's own heart because his heart is so sensitive. Even for the possibility of murdering his king. Hindi naman po kasalanan na magputol ng balabal, di ba po? Pero nakakahiya po yun para kay Saul. Isipin niyo po, ilagay niyo po yung sarili niyo sa sitwasyon po niya. Nasa banyo po kayo, tas biglang meron hong pumutol ng piraso ng pantalon po ninyo. na nakikita po, di ba? Parang nakakahiya, nakakabastos naman yan. Kaya ganito po kaingat ang puso ni David. Ayaw ho niyang gawin ng kaunting bagay na magbibigay po ng kahihiyan sa taong hinirang pa rin ng Diyos. Kung nawala na lang sana si Saul, ang dami sanang problema na natapos sa buhay ni David. Pwede niya namang gamitin yung victim card sa totoo lang. Pwede niyang i-justify at sabing self-defense naman to, di ba? O kaya biktima lang ako ng pang-aabuso ng taong nasa kapangyarihan. Nakita ho natin na hindi po yun ang ginawa ni David. Hindi niya ho hinawakan yung pangako na siyang susunod na magiging hari. Hindi niya po pinangunahan ang plano ng Diyos. Hindi niya po fast forward. Inantay niya po ang panahon
ng Diyos. Makikita ho natin na sa puso ni David ay napakatimbang po ng boses ng Diyos. Alam niya na may pagkakaiba ang basa niya sa sitwasyon at sa liwanag ng utos ng Diyos sa kanya. David was very careful to distinguish between his own interpretation of events and God's command to obey His instruction and do what is right. Ang ganda po ng sinabi ni Warren Wiersbe, David was too wise in the truth of God's word to interpret this event as a signal for him to kill Saul. For the law says, "You shall not murder." David reminded his men that Saul was the anointed of the Lord and that no Jew had the right to attack him. The Jews were not even to curse the rulers, let alone kill them, for cursing a ruler was in the same category as blaspheming the name of the Lord. Furthermore, the king's motives and actions were often irrational. Still, Saul had not been removed from his position as the king of Israel. As a result, David had to treat Saul with the honor as God's anointed leader, even though he could not approve his actions. The position deserved respect whether or not the man did. David respected the office that Saul represented. Pag nakita ho natin at napaalala ho sa atin, ang salita ho ng Diyos will never contradict the will of God. We cannot achieve the purpose of God by breaking the commands of God. At sa sandali pong iyon na may pagkakataon ho siya na ipaglaban ho ang kanyang sarili, maaaring ang tanong sa puso't isip ni David, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Minsan yan ho ang ating nararanasan. We have given the opportunity, parang ito na yon, Lord, pagkakataon ko na to na makaganti. Pero ang isa ho na magpapatibay ho at magpapaalala ho sa atin kung ito po ba ay tama, ito na ho ba ay panahon, ay ang salita po ng Diyos. Ano pong katotohanan at sinasabi ho ng Diyos sa atin? Hindi kung ano ang madali, hindi kung ano ang pakiramdam po natin na tama, hindi po kung anong sinasabi ng tao, pero ano ho ang sinasabi ng Diyos. Hindi naman po natin sinasabi na hindi kailanman gumagamit ang Diyos sa mga pagkakataon. Of course, God also in His sovereignty orchestrates situations in our lives para ho madala ho tayo sa kanyang kalooban. Pero hindi naman po ibig sabihin na sa lahat ng pagkakataon ay yun ang kalooban po ng Diyos. Minsan po, nagkakataon lang talaga. Kaya napakahalaga po na atin pong siyasatin ang salita ng Diyos at hanapin po ang kalooban niya, lalo ho sa mga importanteng bagay ng ating buhay, mga bagay na makakaapekto po ng ibang tao sa atin hong paligid. In our pastor's discussion, one of the things that was brought out po is this very beautiful reminder. Sometimes our greatest test is not the Goliath before us, but the Saul above us. At ito hong pagsusulit po na ito ay napagtagumpayan po ni David. One thing that David did was to surrender the urge to retaliate and respond like Jesus. Sa proseso pong ito, pinakita niya ho sa daigdig at sa mga tao na sa paligid ho niya, lalo sa panahon po na kung saan po gera po ang kanyang kinabibilangan. Makikita mo that the strongest man is the one who's able to fight back. Pero pinakita ho ni David na isa hong warrior, na siya din po, naunawaan po niya na may ibang paraan ho ang Panginoon. And this is what we will see also the path of Christ. As we see the way David responded is also a foreshadowing of what Jesus did. Na ang makapagbabago ho ng sikulo po, ng wala hong katarungan sa daigdig at ang sakit, ay hindi lagi ang lumaban ka. Pero kundi ipakita mo ang pag-ibig, ipakita mo ang mas mataas na layunin at lakaran mo ang pamamaraan ng Diyos. Isang kwento nga po, dahil isa ho sa kwentong lumabas ay ang kwento ho ng baseball. And siguro yung iba ho sa atin, pamilyar ho tayo sa kwento po na ito kahit hindi ho tayo baseball fan. Pero kung naririnig nyo po at nasusundan nyo ho ang Dodgers, malamang sa malamang ay narinig nyo ang kwentong ito. Ito po ay si Jackie Robinson or si Jack Roosevelt
Robinson. Isa ho siyang American professional baseball player at kauna-unahang African-American po na nakapaglaro sa Major League nung kanya hong panahon. Binago ho niya and they broke together with his manager during that time the color line, having to be the first baseman para ho sa Dodgers nung isang panahon na napakatalamak ho ng pangungutya at pagmamaliit po sa mga African-American. It was in the year 1947. Ito rin po yung panahon na ang kwento po is it was the year before President Truman ordered desegregation of the U.S. military. 8 years before that, Rosa Parks refused to give up her seat. 16 years before that, Martin Luther King Jr.'s I Have a Dream speech, and 17 years before the Civil Rights Act of 1964. Ang kwento po is si Robinsons po or si Jackie Robinsons po ay isang Kristiyano at ito hong lakas ng loob po niya natanggapin po ang imbitasyon po ni Branch Rickey. Siya po ang time na po yon yung team owner po at yung manager po ng Dodger ay nakasentro ho sa kanya hong pananampalataya dahil nga po they were really going against the odds. And when you will see here, both of them are man of faith. At ang strategy po na kanyang ibinibigay po kay Jackie Robinson is kung kaya mong hindi mag-retaliate dahil hindi magiging madali ang ating pagdadaanan. A precursor to the vision of non-violence to come later in civil rights movement was actually Branch strategy for desegregation was non-retaliation. Kaya ang sabi ho niya, nung una silang magkita, ginisa po niya ng ilang oras. Ito pong si Robinson na mag-commit po sa 3 taon na bawal ho siyang mag-retaliate. What he wanted was a man who will follow the teaching of Jesus in Matthew 5:38-39. You have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Ang sabi po ni Branch Rickey kay Robinson, we can't fight our way through this, Robinson. We've got no army, there's virtually nobody on our side, no owners, no umpires, very few newspaper man, and I'm afraid many fans will be hostile. Alam niya na itong gagawin po nila ay hindi po talaga magugustuhan ng marami. So sabi niya ho kay Robinson, ang challenge ko sa iyo, I'm looking for a ball player with guts enough not to fight back. Ang ganda po nung sinabi niya, we win if the world is convinced of 2 things, sabi ho niya kay Robinson, that you are a fine gentleman and a great baseball player. And like our Savior, you have to have the guts to turn the other cheek. At alam niyo po, history has proven it. Tinanggap po niya yung invitation at sa tulong po ng Diyos, sa kanila hong itong non-retaliation po na agenda po nila ay napakita ho nila ang magiging kwento po ng katunay na katunggupayan at tunay na hustisya. Now, the rest is history. As we know, Jackie Robinson played 10 Major League seasons, 6 executive All-Star games, led his team in 6 World Series appearances, including 7-game World Series and 1 in 1955. Retired at the age of 37, too young, but voted into the Baseball Hall of Fame in 1962. The heart of Jackie Robinson's story is that he changed America by successfully living out, both on and off baseball field, the revolutionary and world-changing words of Jesus. Kaya ang ganda po sinabi ni Black Panther, the late Chadwick Boseman, said about Jackie Robinson. I think Jackie Robinson's spirituality is what helped him to endure this. Because he believed in God, he believed that there was certain providence in him being chosen in the timing. One of the traits of the fruit of the Spirit is self-control. He had to have all of them, patience, love, gentleness, kindness, charity. But the self-control comes from going through the fire, tough times, and tribulation. I feel like it's because he had God in him that he was able to make it through this. Na makita ho natin, if we uphold restraint over retaliation, good things will come out. Meron ho talagang pagbubukas ng pinto ang Diyos para sa kanyang kapanahunan at sa kanyang pamamaraan. Ang ikalawa po, uphold restraint over retaliation. Ang ikatlo,
sow goodness in the face of evil. Patuloy tayong magtanim ng kabutihan sa gitna ng kasamaan. Sa napakamaraming aspeto po, lalo na ho sa sinaunang kultura po ng Ebreyo at sa batas ho ng Biblia, kung sakali mang napatay ni David si Saulo, pwedeng lumabas na hindi ito personal na paghihiganti, kundi isang bagay po na baka nais din ng buong kaharian. Ngunit nakita ho ni David hindi lang ang perspective ho ng tao, kundi ang mas malaking larawan po ng Diyos. Hindi niya tiningnan ang kanyang sarili at inintindi po niya ang bigat at epekto po nito na maaring makaapekto po hindi lang sa kanya, kundi sa kanya hong sasakupan. Naintindihan po niya na kapag ginawa po niya ito, ay maaapektuhan din ang iba. Kaya sa kabila ng hindi patas na pagtrato sa kanya ni Saulo, sa kabila ng paninirang puri sa kanya ng hari, sa gitna ng kasamaan, ay tumugon pa rin po si David ng may kababaang loob, paggalang at karangalan. Kahit hindi madali, ay pinili po niyang sundin ang Diyos kaysa sundin ang galit sa puso po niya. Tingnan niyo po, pagpatuloy ho natin ng unang Samuel 24, basahin ho natin ang talatang 8 hanggang 11. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba sa David at sumigaw, "Mahal kong hari!" Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. At sinabi niya, "Bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Mapapatunayan ko sa inyo na hindi totoo iyon. Kanina sa yungib ay binigyan ako ni Yahweh ng pagkakataong mapatay kayo. Gusto na ng mga tauhan kong patayin kayo, ngunit hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang aking hari sapagkat siya'y pinili ni Yahweh. Narito, ama ko, ang kapiraso ng laylayan ng iyong balabal. Kung ito'y naputol ko sa iyong kasuotan, magagawa ko ring patayin kayo noon kung gusto ko. Ito ang patunay na hindi ko kayo gagawa ng masama kahit pinagpipilitan ninyo akong patayin." Dito ho natin makikita ang isa sa pinakamahabang usapan sa pagitan ni David at ni Saul. At makikita ho rin natin ang napakahulagang pangyayari na nagpatatag ng kasaysayan ho ng Israel. Makikita ho natin na si David, kahit sa gitna ho ng kanyang realidad na pinahahabol na ho siya ni Saul, tinawag niya pa rin ho si Saul na aking Panginoon. Ginalang niya ho sa salita. Pagkatapos po nun, binanggit pa niya, ikaw ang hinirang ng Panginoon. Kahit na parang hindi kahirang-hirang po ang kanyang ginagawa kay David. At hindi pa ho natapos doon si David, tinawag niya pa po si Saul na ama. At makikita ho natin doon ang mga salitang ito'y nagpapakita ng kanyang paggalang. Maliban po doon sa kanyang mga salita, pinakita niya rin ho ito sa gawa. Siya po ay yumuko at nagpatira pa sa harap ni Saul. Inilagay niya ang sarili niya sa pinakamahina at pinakamababang posisyon. Pagpapakita na sa kabila ng lahat ng ginagawa ni Saul sa kanya, ay gagalangin pa rin niya at magpapababang loob pa rin siya sa harapan ng haring hinirang ng Diyos. Unang Samuel 24:13. Sabi nga ng kasabihan, ang masamang tao lang ang gumagawa ng masama. Kaya hindi ko kayo gagawan ng masama. Naintindihan po ni David na magkaiba ang masama ang nagawa sa atin, doon po sa tayo mismo ang gagawa ng kasamaan. Sa madaling salita, hindi dahilan ng kasalanan mo para gumawa rin ako ng kasalanan sa iyo. Kung gagawa ako ng masama, masama pa rin ako, kahit ano pa ang ginawa mo sa akin. Kaya ang paalala po sa atin, napakagandang paalala sa tugon ho ni David kay Saulo. Ang may pananagutan lang ho sa ating mga gawa ay ang ating mga sariling puso. David was very firm that in the midst of the injustice that he was facing before Saul, David was firm in his heart that he has to continue to plant goodness to Saul. David treated the king properly, not because of anything the king had done or might do, but only in the view of who the Lord is and what he was asked David to do. Para ho kay David, ang respeto sa Diyos ang nagdidikta kung paano niya rirespetuhin ng ibang tao.
Kahit ang taong yun ang nagpapahirap sa kanya, nananakit sa kanya, o hindi karapat-dapat na bigyang galang sa tingin ng iba, ay bibigay pa rin ho niya ito dahil ang Diyos po ang nagdidikta ng nasa puso niya. Unang Samuel 26:24, sabi ho ng Biblia, binigyan ko ng halaga ang buhay ninyo ngayon at sana'y bigyan din ng halaga ng Panginoon ang buhay ko at iligtas niya ako sa lahat ng kapahamakan. Kapag nakakaranas po tayo ng hindi patas na pagtrato, minsan napakahirap kung tingnan yung isang tao, di ba po, nang may paggalang pa rin at meron pa rin ho tayong mababang loob. Minsan nawawalan ho tayo ng respeto, bumababa ho ang halaga natin at tingin ho natin sa kanila. Pero para po kay David, tiningnan niya ho si Saulo bilang isang taong may halaga. Naintindihan po niya na siya po ay hinirang ng Diyos. At napakalaking halaga po ni Saulo sa harap ng Diyos. Kahit paulit-ulit ho na nakaranas si David ng sakit at ilang beses ho siyang pinagtangkang patayin. Hindi niya po hinayaan na ang galit po niya ang magdikta kung paano ho niya tatratuhin ng isang taong nilalang din ng Diyos. Friends, you know that David's response to Saul's evil was genuine because even Saul could not deny it. Dumating ho sa pagkakataon na kahit si Saulo po mismo ay nagsabi ho sa kanya nito. Unang Samuel 24:16-19. Pagkatapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, David, anak ko, ikaw nga ba yan? At siya'y tumangis. Sinabi pa ni Saul, tama ka David at ako ay mali. Sinusuklian mo ng mabuti ang masamang ginagawa ko sa iyo. Ito'y pinatunayan mo ngayon, hindi mo ako pinatay kahit inilagay na ako ni Yahweh sa iyong mga kamay. Bihira sa taong makakagawa ng ginawa mo, ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Alam niyo, dito natin makikita ang tunay na katarungan. Yung katarungan na kapag dumating po yung panahon na yung atin hong pinaninindigan na katotohanan ay tinatangkilik at tinatanggap na din ho ng taong nanakit po sa atin. Makikita ho natin ang hustisya po na gusto ng Diyos para sa atin ay hindi lang ho para sa atin, kundi para din sa mga taong maaaring nakasakit po sa atin. Makikita po natin kay Saul na inamin po niya na pinagbigyan po siya ni David. Inamin po niya na pinigilan ni David, na patayin po siya. At ito po ay isang patunay na si David po, ang buhay po niya, ang prioridad po ay ang pagbibigay karangalan po sa Diyos. Saul saw that and he acknowledged that. Isn't that justice really means? Na yan ho ang tunay na ibig sabihin po ng hustisya. Roma 12:17 po ang sabi ho ng Biblia, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Kaya, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong papatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ika nga po ng awitin, kill them with kindness. Dahil ho ang paghihiganti ay hindi ho makakabuti sa ating kaluluwa. Sabi nga po ni Chuck Swindoll, revenge may be sweet, but it sours the soul. Sometimes the worst of times doesn't have to really bring out the worst in people. Sa atin hong paglalakbay kasama ang Panginoon, the worst of times can be the best of times. Ang mga pagkakataon na may mga injustice ho sa ating paligid, walang katarungan, pwedeng gamitin po ng Diyos na paraan upang ipakita lalo ang kabutihan ng kanyang mga mananampalataya. Sabi ho ni Ray Stedman, isa pong kwento po ang kanyang ibinahagi. I was reading one day a story about a boy who was in the army. He was a Christian and had formed the habit of praying beside his bed before he went to sleep. He kept up this practice in the army, but he became an object of mockery and ridicule to the entire barracks.
One night, he knelt to pray after a long, weary march. As he was praying, one of his tormentors took off his muddy boots, threw them at the boy one at a time, hitting them on each side of his head. The Christian said nothing about it, just took the boots and put them beside the bed, continued to pray. But the next morning, when the other man woke up, he found his boots sitting beside his bed, all shined and polished. It so broke his heart that he came to that boy and asked him for forgiveness. That led after a time to a man becoming a Christian. This is what Paul means po nang sinabi ho niya na pagtagumpayan ho natin ang kasamaan ng kabutihan. As Abraham Lincoln once said, the best way to overcome an enemy is not to fight him back, but to make him your friend. Ilan ho sa mga tao ho na nakasakit sa atin o naging dahilan ng walang katarungan sa ating buhay, ang naging kaibigan ho natin. Maaaring ang iba ho sa atin hindi ho mabibigyan ng ganyang pagkakataon dahil naniniwala ho ako na hindi naman ho pagbibigay ng mabuti lang yung literally showing kindness, but to not dwell on the anger in our hearts. To continue to pray for these people. Sino ho sa atin? Yung mga tao nakasakit ho sa atin. Boss, pamilya, kaibigan. Ang pinapanalangin pa rin natin sa Diyos at sinasabing, Panginoon, pagpalain niyo ho ang kanilang buhay. Katagpuin niyo po sila. Who among us, we still have that in the midst of us being thrown at, ay lilinisin pa rin ho natin ang kanilang mga sapatos at ibabalik pa rin ho natin ng malinis. Pagpapakita ho na may ibang paraan ho ang Diyos pagdating ho sa hustisya. Ang ikaapat po, letter T. Trust God to vindicate you. Magtiwala ka na ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Isang Croatian na nagngangalan hong Miroslav Volf na nabuhay po sa isang pinakamahirap na chapter of ethnic cleansing in history, wrestled with hating those who have been cruel to his own people, said this, you know, people often say that if you believe in a God of judgment, that you will become violent yourself. In fact, it's actually exactly the opposite. It's when you don't believe in a God of justice that you become violent and judgmental. Who is going to pay these people back for what they did? When you've watched someone murder your parents or siblings, how can you not be filled with the rage that will eat you alive? As I contemplated on the gospel, I realized that because the people who did these things would answer to God, I did not have to make them answer to me. That gave me the resources not to hate them. Ganda po nung sinabi po niya, na kapag tayo po naunawaan po natin na may kapanahunan ng Diyos, nakikita niya po ang lahat ng bagay at may hustisya po sa harapan po niya. Hindi po natin sasayangin ang ating oras, ang ating lakas, ang ating panahon na paghigantihan o ayusin ang ating mga pangalan sa harap ng mga taong ito. Dahil alam ho nating darating ang panahon na ang Diyos ho ang magtutuwid po ng lahat. Na sa Kanya po ay walang makaliligtas, walang makalulusot, at sa Diyos po ang huling paghusga at siya rin po ang magsasaayos ng lahat ng bagay. Paalala ho ni Pablo sa mga taga-Roma, Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaibayan ninyo yan sa Diyos, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti at ako rin ang magpaparusa. Hindi sa sariling kakayanan o kumpiyansa nagdepende si David. Ang tiwala po ni David sa buong proseso pong ito ay sa katarungan po ng Diyos. Alam naman niya sa kanyang puso na haharap din si Saul sa Panginoon. Siya na pinakamataas na hukom, nakakakita, nakakaalam, at kikilos sa tamang panahon. Ito po ang nagpatatag sa puso ni David. Hindi niya kailanman inilagay ang hustisya niya sa kanyang mga kamay dahil Diyos mismo ang magtatanggol at maghuhusga ng tama. Kung naalala po niya, ito po ang sinabi ho niya in 1 Samuel 24:15, May the Lord be our judge and decide between us. May He consider my cause and uphold it. May He vindicate me by delivering me from your hand. In chapter 26, he said again, As surely as the Lord lives, he said, the Lord himself will strike him
or his time will come and he will die, or he will go into battle and perish. David did not put aside the justice of God. He knew it very well. Alam ho niya na may patutunguhan po ang lahat na ginawa ho ni Saul sa kanya. Pero hindi din ho yun naging dahilan ni David para magtanim ng galit sa puso. O kaya naman kahit wala siyang ginagawa, di ba, parang sinasabi niya sa kanyang isipan na nasa akin din ang huling halakhak. Wala hong ganun. The effort of David was to trust God completely, His ways and His will. David rested in the case that God will be the ultimate judge, not just of Saul, but of all humanity. And he was confident that as he remains faithful to God and God alone, he will be declared not guilty. Kapag minamadali ho natin ang katarungan ng Diyos, madalas ay nauuwi po ito sa kasalanan. Pero pag natuto rin ho tayong magtiis at maghintay, hindi lang po nagiging mapasensya ho tayo, pero naaayos din po ang ating puso. Maaari bang nagkaroon din ng galit o takot sa puso ni David? Opo, makikita ho yan sa mga salmo niya. Pero sa kanyang paghihintay, dahil hindi po niya inilagay ang hustisya sa kanyang kamay, inantay niya ang Diyos. Pero sa kanyang paghihintay, naayos din po ang kanyang puso. Kaya tayo po ay dapat maghintay sa Panginoon at maghintay para sa Panginoon. Hinintay niya po ang Diyos, pero hinintay din po niya ang pagkakataon para sa Panginoon. Hindi siya nanguna, hindi siya nagmadali, siya'y patuloy na nagtiwala na dadating ang panahon na kikilos po ang Diyos sa kanyang pamamaraan. Kawikaan 20:22, huwag kang maghiganti. Magtiwala ka sa Panginoon at tutulungan kanya. Ganda po ng sinabi ni F.B. Meyer, we wait on the Lord by prayer and supplication, looking for the indication of His will. We wait for the Lord by patience and submission, looking for the interposition of His hand. Naintindihan po ni David na ang pangalan din po niya ay maaayos at malilinis sa harap ng maraming tao, na nakakita po ng kanilang chasing po ni Saul. Pero alam niyo ho, itong makikita ho natin. Sa pagpili ni David na huwag masaktan si Saul, hinayaan din po niyang ang Diyos mismo ang magtanggol at maglinis sa kanyang pangalan. Hindi po niya inagaw ang hustisya sa Diyos, kundi isinuko po niya ito sa kamay ng Panginoon. Psalm 7 verse 8, let the Lord judge the peoples. Vindicate me, Lord, according to my righteousness, according to my integrity, O Most High. Sinabi rin ho ni David ito sa Salmo 57 nung siya ho ay tumatakbo patungo sa kuweba dahil hinahabol po siya ni Saul. Mahabag ka, O aking Diyos, ikaw sana ay mahabag. Sa iyo ako lumalapit upang ako ay maligtas. Pagkat aking masusumpungan sa lilim ng iyong pakpak, ligtas ako sa panganib hanggang ito ay lumipas. Alam ho ni David, lilipas din po eh. Kaya ho yung kanya hong anointing bilang hari, hindi ho niya ginamit para po ipagmalaki ang kanyang karapatan. Pero yung pag-anoint sa kanya ng Diyos, pinanghawakan niya po dahil alam po niyang tapat ang Panginoon sa kanyang pangako at paraan. Choosing God's timing like David did turns potential vengeance into a platform of divine vindication, showing the world what patient and confident faith looks like. Sabi po ni G. Campbell Morgan, from the standpoint of worldly wisdom, David missed his opportunity, so prolonged his suffering. From the standpoint of true wisdom, that which results from faith in God, and he acted rightly. Minsan it's a matter of perspective po eh. Sa tingin ng iba, nasayang yung pagkakataon ni David. Pero sa tingin po ng tunay na karunungan ng buhay, ito po'y nagpatibay ng kanyang pananampalataya at siya po'y tumugon ayon sa kanyang pananampalataya. It is perhaps one of the hardest lessons for the human heart to learn. The hour comes when we have such a chance of getting level with our foes,
of wiping out loud scores, of ending our suffering by one swift act in the dark, let us be very much afraid of such hours. They almost always conceal perils far greater than from those which seem to afford opportunity of escape. It is ever better to wait for God. He sees all. We see but a part. We are always safer waiting for Him. Habang naghihintay po tayo sa Panginoon at naghihintay tayo para sa Panginoon, ano po ba ang dapat nating ginagawa? Kasi yung iba po sa atin yan po, di ba? Alam naman natin, Lord, may justice sa'yo. Pero ang tagal, Lord, hanggang kailan? Si David, 10 years. Ako, Lord, 20 years na. Wala pa rin yung hustisya, Lord. More than 2 decades, oh God. What will I do? Paalala ho ni Pedro, unang Pedro 2:18-19, mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lang lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan, bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ho sinasabi po ni Pedro na tayo po ay maging alipin lang. I think the point there is that the context that's being mentioned here by Peter is the context of the first century Greco-Roman world, na kung saan po meron ho talagang social reality na hindi po pwedeng mabago nung panahon pong yun. Kaya pinapaalala ho ni Pedro, pag hindi mo magawa na mabago ang sitwasyon, kasi yun naman po ang reality, di ba? Of course, there are times when God is already letting you change things. He's already letting you enter change, pero ikaw yung ayaw mong pagbabago. Pero may mga pagkakataon sa buhay po natin na talagang dead end. Talagang yun ang binagkakaloob na panahon ng Diyos sa atin. At ang sinasabi po ni Pedro po sa atin ho, hindi ibig sabihin na tanggapin lang ho natin ang pang-aabuso. Pero ang sinasabi po dahil naunawaan ho natin na ang Diyos po ay may katarungan at hindi ito lumalagpas sa kanyang paningin, ay kailangan pa rin nating manatiling tapat sa kanya sa kabila po ng realidad na hindi po patas ang laban. Yes, life can be unfair and we're not removing that. But in the midst of life not being fair, remain faithful to God. Can I repeat that po? As we wait for God's vindication to be served. And in that waiting, when life is unfair, when life is not giving us the fairness that we're looking for, then we have to choose to remain faithful to God. God honors those who choose integrity even when they are mistreated. Ang pinapaalala ho ni Pedro, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos ito. Nakikita ho niya. Pero sa atin hong paghihintay at habang tayo nandoon po sa sitwasyon pong iyon, manatili ho tayong tapat sa Diyos. Once again, F.B. Mayer said, "We make a mistake trying always to clear ourselves. We should be wiser to go straight on, humbly doing the next thing and leaving God to vindicate us. There may come hours in our lives when we shall be misunderstood, slandered, falsely accused. At such times, it is very difficult not to act on the policy of the man around us in the world. They at once appeal to law and force and public opinion. But the believer takes his case into a higher court and lays it before his God." To clear our names is not to place it on social media. It's not to tell bad things about people. But what we have and the access that we have, tayo po na mga mananampalataya, tagasunod ho ng Panginoon, is we have the capacity to place it before the higher court and to place it before God. God gives His best to those who live the choice with Him. R.T. Kendall said, "Vindicating is an enterprise that only God is allowed to engage in. What is more, do not deprive God from doing what He does best. Let God do the vindication in His ways, in His time."
Sa atin hong pagtatapos, siguro isang paalala lang po sa atin. Maaring ang iba ho sa atin, nakakaranas ho tayo ng injustice, walang katarungan, hindi lang sa tahanan, sa atin hong pamilya, sa atin hong trabaho, sa atin hong mga relasyon. At siguro sa tagal ng ating pag-aantay, kahit tapat ho tayo sa Diyos, na Lord, kahit mahirap, titingin lang ako sa iyo. Yung iba ho sa atin parang napapagod at nag-aantay pa rin ng pagbabago. Siguro ho, encouragement lang ho sa atin po sa panahon pong ito ay yung paalala din ho sa buhay po ni David. Hindi lang po naman ito yung inantay lang niya at parang nag-quiet quit na po siya. Hindi po. Talagang sa gitna ng lahat ng ito na natili ho siyang nagtitiwala na may ginagawa po ang Diyos. For God makes all things work together for good. And in our God, He will eventually make all things new. Huwag ho natin yan makakalimutan. Na ang pag-asa ho natin ay hindi lang ho sa mga bagay na makakamtan ho natin dito sa lupa, ang hustisya dito sa lupa, kundi po ang hustisya po includes even our eternity. Revelations 21 verses 1, 4, and 5 says, Then I saw a new heaven and a new earth. He will wipe every tear from their eye. There will be no more death, mourning, crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. There will be times when the justice that we are looking for, di ba po, may ganun naman po talagang kwento eh. Hindi na nakita, hindi na naranasan dito sa lupa. Pero magtiwala ho tayo na ang Panginoon ho, ang kwento ho ng buhay ng kanyang mga nilikha includes even that of eternity. Yes, the world may be terribly broken, but it will not always be broken. We have to look ahead and remember that after our lives on earth, the new things will come where there will be no more sin, no more injustice, no more death, and there will just be perfect justice forever. And as we wait on that, the life of David is a reminder. Alam niyo ho yan ng malaking narrative na lagi nating binabalikan as we went through the life of David. Isn't this true po? Na ang buhay po niya pointed to the life of Jesus. Siya po ay ancestor ng Panginoong Jesus. Pero pag tinignan niyo ang buhay niya, it was a foreshadowing, an embodiment of the justice and the mercy that Jesus Himself perfectly showed to us. Ang pagtitiis po at ang hinarap po ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay pagpapakita po na ng tunay na hustisya ng Diyos. If you remember in 1 Peter 2:21-24, basahin ho natin sa Tagalog, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo. Nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat niyong lubos tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y ininsulto, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Alam niyo ho, kung may isang kwento sa buong kasaysayan ng sanlibutan nang nakaranas ng tunay na hindi makatarungang karanasan, wala akong makakatalo sa naging kwento ng Panginoong Hesus. Hindi niya ho binitbit ang kasalanan ng isang tao. Binitbit niya ho ang kasalanan ng buong sanlibutan. At dyan ho sa kanyang pagbitbit ho ng kasalanan, sa krus ng Kalbaryo, hindi po ito pinagsawalang bahala itong naging pagkakasala ho natin, kundi ho dahil sa krus ay binayaran po niya ito ng buo. At sa pagtutupad po ng hustisya pong ito, sa gitna po ng kaparusahan, ay may wagas pa ring pag-ibig na naranasan ng bawat isa sa atin. Sa krus po, ang walang sala ang nagdusa para sa may sala. Sa krus po ng Kalbaryo, ang hari po ang kumuha ng lugar na dapat nandun po tayo. Hindi po para po sa kanyang sarili, pero para maihanda niya po ang ating kinabukasan na kasama po siya. Kaya kung pag-uusapan ho natin ang hindi patas at hindi makatarungan, ito po ang pinaka-hindi patas at hindi makatarungan sa lahat. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala ho tayong naramdamang galit
o pagsisintimiento o pagwawalang bahala sa atin ng Panginoon. Pagkatapos po nito, nang siya po ay magtagumpay mula sa kamatayan at nang mabuhay muli, nagpatuloy pa rin ang pagnanais ng Diyos na habulin tayo ng kanyang pag-ibig at kaligtasan. Never did God ever say, life is unfair. This is so unfair. I'm already living it the best of my life. Bakit kailangan ko silang iligtas lahat? Pero dahil mahal po tayo ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sa kanyang muling pagkabuhay ay pinakita po niya ang tunay na hustisya para sa lahat. Kaya kung kayo po'y naririto at nakikinig, maybe you've been like a David in your life. You've been a victim. You've experienced injustice. And you're tired, looking for justice elsewhere. Siguro po ito'y paanyaya na lumapit sa isang Panginoon na nararanasan at naranasan po niya ano po yung pakiramdam ng hindi ka makatanggap ng tunay na hustisya. Alam po niya, naranasan po niya, pero hindi lang po siya nagmaktol doon. Napagtagumpayan po niya ang realidad na ito. Inaanyayahan po niya kayo na pagkatiwalaan ang kanyang paraan, pagkatiwalaan po ang kanyang pamamaraan, at pagkatiwalaan, inaanyayahan niya po kayo na pagkatiwalaan po ang kanyang pamamaraan, ang kanyang kapanahunan, at higit sa lahat ay inaanyayahan po niya kayong pagkatiwalaan po ang kanyang puso. Ang pinagkaiba po ni Haring David at ni Saul ay ang kanilang pagtingin sa Diyos. Para ho kay David, ang Diyos po ang Diyos ng buhay niya. Pero kay Saul, siya lang po ay magiging paraan upang matalo ang mga higante. Sabi po ni A.W. Tozer, we often treat Jesus the way Saul treated David. We want him to slay giants and sing evil spirits away, but we don't want him to be the king. If we want real justice to be served, come to Jesus. Make him the king of your life in every decision, in everything that you will do, in all the choices that you will do in life. Let him take over. Not just to slay the giants, but to alone allow him to become the king of your life. Because what God wants for you and me is real perfect justice. Ang hustisya po na siya lang ho ang tunay na makapagbibigay. Kaya sa atin hong pagtatapos, awitin po natin ang awiting ito. Paalala po na patuloy ho nating pagkatiwalaan ang Diyos. Siya po na tunay na nagbibigay hustisya, the God who is always just. Awitin po natin ito. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, it's always at rest.
trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let's just pray and come to the Lord. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo. Nagkatitiwala rin po kami sa inyo, Panginoon. Salamat na sa kabila po ng realidad ng aming daigdig, sa mga nakikita ho namin sa aming paligid, sa mga naranasan at patuloy naming nararanasan, maaaring walang katarungan, maaaring parang hindi patas. Pero salamat, Panginoon, dahil ang inyong salita ay paalala sa amin na may pag-asa po sa inyo, na pwede ho kaming tumingin sa inyo at magtiwala, Panginoon, na hindi pa tapos ang kwento, na meron pa rin po kayong ginagawa kahit hindi po namin nakikita sa ngayon o hindi man namin maranasan sa lupang ito. Panginoon, sa inyo ang lahat ng bagay ay nakikita, ang lahat ng bagay ay may patutunguhan. Kaya't Panginoon, sa gitna ng amin hong mga nararanasan, dinadalangin na tuturuan niyo ho kaming maging matapat sa inyo. Kahit minsan ay napakahirap, Panginoon, na manatiling tapat. Dahil Panginoon, kami mismo ay nakakaranas ng sakit, ng kawalan ng hustisya, Panginoon. Minsan napakahirap magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Ngunit Panginoon, dinadalangin na tulungan niyo po kami. Katulad ni David, maging tulad kami ng puso niya, na kahit sa maraming pagkakataon pwede na naming ilagay sa aming mga kamay ang hustisya, ay matuto kaming magtiwala sa inyong malaking larawan at magtiwalang patuloy sa inyong puso, Panginoon. Turuan niyo kami na magmahal sa mga taong nananakit sa amin. Turuan niyo kaming magpatawad sa mga tao po na nang abuso sa amin. Turuan niyo po kami na magtanim pa rin ng kabutihan sa gitna ng mga kasamang aming nararanasan. At bigyan niyo kami ng karunungan, Panginoon, na makita ang inyong malaking larawan, O Diyos. Dalangin patuloy ang bawat pamilya, ang mga trabaho, ang mga eskwelahan, ang mga magkakaibigan, aming Ama. Maging ang bawat iglesia, Panginoon, ang Pinnacle Village. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maisabuhay namin ang hustisya na parang pansakalangitan. Panginoon, hindi lang po para mailaban at maparusahan ng mali, kundi maisaayos at maitama, Panginoon, ang sitwasyon, maging ang mga tao po na nagiging dahilan ng pang-aapi ay matuto naming mahalin at maituro at maipanalangin sa inyo. Salamat po, aming Ama, sa buhay ni David, na nagpapakita ng buhay ni Kristo, na siyang tunay na pag-asa at tunay na nagbigay po ng hustisya sa amin. Salamat sa kapatawarang ipinagkaloob ninyo sa krus. Salamat sa hustisya na kinuha ninyo, Panginoon, na kami dapat ang maparusahan, ngunit kayo, Panginoon, ang bumitbit ng aming mga parusa, aming Ama. At sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi niyo kami kailanman, Panginoon, tinaniman ng galit, kundi patuloy niyo kaming inibig. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po, O Diyos, ang lahat ng papuri at lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila at pagpapasalamat, kayo na may hawak ng aming nakaraan, ng aming kasalukuyan at ng aming hinaharap. Maraming salamat po. You are truly El Roy, the God who sees us. And to you, O Lord, we say that we love you. To you, O Lord, we say that only you deserve all glory and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen.